Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga nagsasabi na hindi ka raw tunay na nagmamahal kung ikaw ay hindi masasaktan. Meron ding kasabihan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. Sa isang relasyon ay hindi maiiwasan na dumaan kayo sa mga pagsubok kung saan ay susubukin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Ngunit paano kung ang isang pagmamahalan ay nahaluan na ng pang-abuso? Mananatili ka pa rin ba sa isang relasyon na mapanakit? Dear Papa Dudut, magandang araw sa lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Paul. Kinailangan ko talaga ng napakaraming lakas ng loob para isulat at ipadala ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. Sa tingin ko ay kailangang malaman ng marami na hindi lamang mga babae ang nakakaranas ng pisikal at verbal na pang-aabuso, kundi kaming mga lalaki rin. Kahit sa panaginip ay hindi ko inaasahan na mararanasan ko ang ganitong experience. At hindi rin ako makapaniwala na napakatagal kong nagtiis dahil sa reason na nagmahal ako. Lumaki ako sa isang maliit pero masayang pamilya. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang bunso, Papa Dudut. Never na nagsakitan o nagkapisikalan ang mama at papa ko. Nagkakaroon sila ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan pero hindi sila umabot sa nagkakasakitan silang dalawa. Nang teenager na ako ay naaalala ko na sinabi ni Papa sa akin na hindi sagot ang karahasan sa isang problema. Mas maganda raw na pag-usapan ng mabuti at mahinahon ang lahat ng bagay. Wala raw solusyon na may bibigay ang pagsasakitan ng pisikal, kundi mas lalo pa nitong palalakahin ang isang problema. Isa pa'y lalaki ako at hindi raw dapat ako nananakit lalo na ng babae. Kahinaan daw yon. Tumatak sa isipan ko ang mga sinabi na yon ng tatay ko, Papa Dudut. Kaya nang magsimula akong pumasok sa isang relasyon, ay never kong pinagbuhatan ng kamay ang mga naging girlfriend ko. Kahit pa may mga times na nag-aaway kami, ay hindi man lang sumagi sa isipan ko ang manakit. Bata pa lamang kasi ay alam kong mali yun at kapag ginawa ko yon ay magagalit si Papa sa akin. After ng college ay nagtrabaho na agad ako. Kahit pwede na akong bumukod sa family ko ay hindi ko ginawa yon kasi ang gusto ko ay kasama ko pa rin sila. Sabi ko pa nga ay aalis lamang ako ng bahay kapag may asawa na ako. Pero habang binata pa ako ay doon muna ako sa amin. Siyempre hindi ko rin naman alam ang mga susunod na mangyayari. Kaya habang may chance and time ay gusto ko nakasama ang mga magulang at kapatid ko. Hanggang sa nagbago ang buhay ko nang makilala ko si Donna. Nakilala ko siya sa isang dating app. Nagandahan ako sa mga pictures niya kaya chinat ko siya. Nag-reply naman si Donna at doon na nag-start ang halos araw-araw na pag-chat naming dalawa. Sweet sa online si Donna kaya naman kahit na hindi ko pa siya nakikita ay medyo may naramdaman ako sa kanya. Nagustuhan ko na kaagad siya, Papa Dudut. Nagkapalitan na rin kami ng number at Facebook kaya mula dating app ay doon na kami nag-usap. Nagsimula na rin kami mag-video call kaya nasiguro ko na hindi siya poser. Ilang beses na rin kasi akong nabiktima ng mga posers. Yun bang
Ibang picture ang ginagamit nila tapos kapag nakipag-meet ako ay malalaman ko na hindi pala sila yung nasa picture. Wala namang problema sa akin kahit na anong itsura ng isang babae kasi sa personality at ugali ako mas tumitingin. Bonus na lang siguro kung maganda. Pero paano ko pagkakatiwalaan ng isang tao na sa una pa lamang ay nagsinungaling na sa akin? Hindi ba? Nagtatrabaho na rin si Donna nang magkakilala kami. Kagaya ko ay kasama niya rin na nakatira sa bahay ang buong pamilya niya at dalawa lang sila. Bunso rin si Donna, ang kaibahan nga lang ay lalaki ang kapatid niya habang ako naman ay babae. Hindi naman kami sobrang layo ni Donna sa isa't isa, Papa Dudut, pero hindi kami nagkaroon ng chance na makapagkita agad sa mga unang buwan. Kung ako ang tatanungin ay gusto ko na siyang makita dahil sa may gusto na ako sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nag-meet na kami ni Donna, ay saka ko sasabihin sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Kahit kasi sa chat ay mabait na ang tingin ko kay Donna. Inabot pa kami ng 5 months bago kami nagkita ng personal. Nabanggit kasi sa akin ni Donna na meron siyang gustong panoorin na movie sa sinehan. Sinamantala ko ng choice na yon at sinabi ko na kung gusto niya ay sasamahan ko siyang manood. Pumayag si Donna at maganda rin daw yon. Kasi para makapagkita na rin kaming dalawa. At nangyari na nga ang unang pagkikita namin ni Donna. Nanood kami ng sine at nilibre ko siya. After ng movie ay nag-coffee kami at doon na kami nagkaroon ng oras para magkausap. Mas nakilala ko pa si Donna at naramdaman ko lalo na okay siya. Mabait siya, Papa Dudut. Gusto ko yung pagiging masayahin niya at wala siyang pakialam kahit medyo malakas siyang magsalita. Nagustuhan ko ang pagiging totoo niya. Nabitin ako sa oras ng unang meet namin kaya nang kailangan na naming umuwi ay nalungkot ako. Dahil sa pagkikita naming yon ni Donna ay nasabi ko na lang talaga na gusto ko na siya. Kaya hindi ko na pinatagal pa at nagtapat na ako ng feelings ko kay Donna at pumayag naman siya na manligaw ako sa kanya. 2 buwan kong niligawan si Donna bago naging kami, Papa Dudut. Una ko siyang ipinakilala sa pamilya ko. Nabanggit ni Papa kay Donna na maswerte si Donna sa akin dahil hindi ako nananakit. Pero kapag sinaktan ko raw si Donna ng pisikal o sa kahit na anong paraan ay magsumbong lang daw si Donna kay Papa at siya nang bahala sa akin. Tinawanan ko yon at ang sabi ko ay hindi yon mangyayari dahil wala sa pagkatao ko ang manakit ng ibang tao lalo na sa babae. Siyempre hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga payo ng tatay ko sa akin. Sunod na nangyari ay ipinakilala na rin ako ni Donna sa pamilya niya. Nakilala ko ang tatay niya na isang dating sundalo at ang kuya niya na si Elmar na isa namang pulis. Natakot pa nga ako na pumunta sa bahay ni Donna dahil sa tatay at kuya niya pero para maipakita na tapat ako kay Donna at malinis ang intensyon ko ay nilakasan ko na lamang ang loob ko, Papa Dudut. Prinsesa namin yan si Donna, Paul. Kaya huwag mong sasaktan yan kasi hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa iyo, sabi pa ni Elmar. Huwag po kayong mag-alala kasing hindi yun mangyayari, turan ko. Huwag kang magaling lang sa salita ha, gawin mo. Dahil kapag nagsumbong sa akin si Donna na sinaktan mo siya sa kahit na anong paraan ay pasensyahan tayo, ang sabi pa ni Elmar. Confident ako na hindi yon mangyayari. Kaya nga nangako ako sa kanila na hindi ko sasaktan si Donna at aalagaan ko ito kagaya ng pag-aalaga nila. Grabe, nakakatakot pala ang kuya mo, babe. Pakiramdam ko ay isa akong kriminal na ine-interrogate, sabi ko kay Donna nang magka-video call kami after kong magpunta sa bahay nila. Very protective kasi si kuya sa akin. Ayaw niya lang na sasaktan ako, ang sabi pa ni Donna. Hindi naman yun mangyayari. Sa sobrang love ko sa'yo, hindi kita magagawang saktan, babe, promise. Ang wika ko. Tuparin mo yan.
Sabi nga ng kuya ko, hindi hanggang salita lang. Sambit pa ni Donna. Gagawin ko talaga. Baka nga ikaw pang manakit sa akin. Ang natatawa kong biro. Para sa akin ay biro lamang ang sinabi ko na yon, Papa Dudut. Wala akong kalam-alam na magiging totoo yon. Sa mga unang buwan namin ni Donna bilang magkasintahan ay okay pa ang lahat. Puro lang kami kilig at kaswitan sa isa't isa. Every week ay nagkikita kami, tuwing Saturday to be exact. Kasi sa araw na yon ay parehas kaming walang pasok sa trabaho. Ang Sunday naman ay time namin para sa family namin. May mga pagkakataon na dinadalaw ko siya sa bahay nila. Gusto ko rin kasing masanay sa pamilya niya kahit na medyo natatakot ako lalo na kay Elmar. Nangyari ang unang pananakit ng pisikal sa akin ni Donna after ng 6th monthsary namin. Bago ko pa makilala si Donna ay mahilig na talaga akong lumabas at uminom kasama ang mga kaibigan ko. Isa yun sa ayon ni Donna sa akin, kaya kahit paano ay binawasan ko na. Nag-celebrate kami ni Donna ng monthsary namin sa Tagaytay. Kumain kami at namasyal. Habang nagdadrive na ako para ihatid siya sa bahay nila, ay nagpaalam na ako sa kanya na birthday ng isa kong kaibigan at lalabas kami. Parang every month may kaibigan ka nagbe-birthday ah. Baka naman hindi birthday party ang pinupuntahan mo. Baka may iba ka ng babae ha? Seryosong sabi pa ni Donna. Babe, wala akong babae. Kontento na ako sa'yo at mahal na mahal kita. Kaya hindi na ako maghahanap ng iba. Hayaan mo, i-update kita para maniwala ka na birthday lang talaga ng kaibigan ko. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan, okay? Mahinahon kong turan. Ayusin mo lang, Paul. Kapag nalaman ko talaga na niloloko mo ko, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. May pagbabantang sabi pa ni Donna. Doon ko napansin na selosa pala si Donna, Papa Dudut. Pero malinis ang konsensya ko. Wala akong ibang babae, kung lumalabas man ako ay totoo na kaibigan ko ang mga kasama ko. Mahal na mahal ko kasi talaga ng time na yon si Donna. Kaya hindi ko siya kayang lokohin. The next day, bago ako umalis ng bahay ay tumawag muna ako kay Donna. Sinabi ko rin sa kanya kung saang bar kami magpupunta ng mga kaibigan ko. Okay naman ang pag-uusap namin at ang sabi pa nga niya ay mag-iingat ako. Kung lasing na raw ako ay huwag na akong mag-drive. Ang sabi ko ay hindi na ako magdadala ng sasakyan kasi for sure ay malalasing ako kasi mag-iinom kami. Pagdating namin sa resto bar ng mga kaibigan ko ay tinawagan ko ulit si Donna para ipaalam sa kanya na nandun na kami at magsisimula na kaming mag-inom. Nakantsawan pa nga ako ng mga kaibigan ko na tama na raw muna ang girlfriend at kami muna. Maayos ako nagpaalam kay Donna na ibibigay ko muna ang gabi na yon sa mga kaibigan ko at pumayag naman siya. Bali 4 kaming lalaki at may isa kaming kasama na babae na matagal na naming kaibigan. Inilagay ko na rin sa bag ko ang cellphone ko at naka-vibrate lamang yon. Inabot na kami ng 2:00 ng madaling araw sa pag-iinom namin at alam ko na hindi pa kami uuwi kasi saka pa lamang kami magsisimulang mag-enjoy. Aaminin ko na nawala na sa isipan ko ang i-check ang cellphone ko at kasalanan ko yon. Hindi ko alam na marami na palang chat at missed call si Donna sa akin at galit na siya sa mga huling chat niya, Papa Dudut. Hindi na rin ako nag-check ng cellphone kasi alam ko na nagsabi na ako kay Donna na magfo-focus muna ako sa mga kaibigan ko at nag-okay siya doon. Kaya ang akala ko ay okay na kay Donna kahit na hindi ako makapag-update sa kanya. Ang nasa isip ko ay tatawag na lamang ako kay Donna kapag tapos na kami at pauwi na ako. Bandang 3:00 kakaunti na ang tao sa resto bar. Inuubos na lang namin ang isang bote ng hard drink at uuwi na kami. Nasa gitna kami ng pagtatawanan at pagkwekwentuhan ng mga kaibigan ko nang bigla na lang may malakas na bumatok sa akin.
Pakiramdam ko ay nagdilim ang paningin ko ng 1 segundo dahil sa lakas ng batok na yon. Ang akala ko ay kung sino ang bumatok sa akin, pero nang lumingon ako sa likuran ko ay nagulat ako nang makita ko si Donna na nakatayo at nakapamewang pa. Galit na galit ang mukha niya na para bang gusto na niya akong patayin. Nang time na yon, Papa Dudut. Feeling ko ay nawala ang pagkalasing ko nang makita ko si Donna. Akala ko pa nga ay namamalik mata lamang ako kasi lasing na ako ng time na yon. Napatayo ako at sinubukan kong hawakan si Donna, pero itinulak niya ako at natumba ako kasi lasing na ako. Hindi nakapagsalita ang mga kasama ko kasi kahit sila ay nagulat sa mga nangyari. Galit na sinabi ni Donna na ang dami na niyang chat at missed call. Pero hindi ako sumagot. Mas lalo pa siyang nagalit nang makita niya na meron kaming kasamang babae. Ipinaliwanag ko sa kanya na kaibigan namin ang babae na yon at wala siyang dapat na ikaselos. Umalis na rin si Donna matapos nun. Bro, yun ba yung girlfriend mo? Parang hindi yata tama ang ginawa niya, sabi ng isa kong kaibigan. Kasalanan ko naman, ang dami na pala niyang chat pero hindi ko siya nareplyan. Turan ko. Hindi ba nagpaalam ka na sa kanya kanina? So alam niya kung anong ginagawa mo. Gusto ba niya na habang nagiinom ka ay magka-chat pa rin kayo? Kung ganun palang gusto niya dapat ay sumama na siya sa atin, sabi naman ng kaibigan naming babae. Hayaan niyo na. Ngayon lang naman yun nangyari. Nag-worry lang siguro siya sa akin pagtatanggol ko kay Donna. Bro, hindi siya mukhang nag-aalala sa'yo. Mukha siyang galit eh. Mag-isip ka na, Paul. Kahit ngayon lang yan nangyari, pwede pa yang maulit. Wika ng isa ko pang kaibigan. Tinawanan ko lamang sila at sinabi ko na hindi masakit ang pagbatok ni Donna. Iginit ko na ako ang may kasalanan at napush ko si Donna kaya sumugod ito roon. Pero sa totoo lang, napahiya ko. May ibang tao pa rin kasi sa resto bar na nakakita sa nangyari. Umuwi na kami ng mga kaibigan ko at natulog na ako nang makarating ako sa bahay. Pagkagising ko ng bandang hapon ay wala akong natanggap na chat kay Donna. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Nagchat ako sa kanya at nagsorry ako pero sinisin niya lamang at hindi siya nagre-reply. Hanggang sa blinak na niya ako, Papa Dudut. Doon na ako kinabahan kasi baka makipag-break na siya sa akin. Kasi kahit ang number niya ay hindi ko na makontak. Kahit nahihilo pa ako at may hangover ay nag-decide akong puntahan si Donna sa bahay nila, Papa Dudut. Yun na lang kasi ang paraan para makausap ko siya. Ayokong mawala si Donna sa akin ng panahon na yon. Mahal na mahal ko pa siya. At alam ko na hindi ko kakayanin kapag nag-break kami. Lalo na at feeling ko ay ako ang may kasalanan kung bakit siya naggalit sa akin. Pagdating ko sa bahay ni Donna ay alam ko kaagad na alam ni Elmar ang nangyari dahil nakasimangot siya nang makita ko. Kuya, nandito po ba si Donna? Gusto ko sana siyang makausap, ang sabi ko. Nasa kwarto niya. Hindi ba nag-usap na tayo, Paul? Ang sabi ko, ayoko nang sasaktan mo ang kapatid ko. Turan pa ni Elmar. Hindi ko naman siya sinaktan, kuya. Hindi lang kami nagpagkaintindihan. Maliit na tampuhan lang, paliwanag ko. Ayusin mo to, ayokong may nagpapaiyak sa kapatid ko. Ang sabi ni Elmar at pumunta siya sa kwarto ni Donna. Oo kuya, kailangan ko lang talaga makausap si Donna. Please, baka pwede mo siyang pakiusapan na mag-usap kami ngayon. Pakiusap ko pa kay Elmar. Pumayag si Elmar sa pakiusap ko. Pinuntahan niya si Donna sa kwarto at nang bumalik si Elmar ay sinabi niya na pumasok na ako sa kwarto ni Donna at ayusin ko raw. Kapag daw pinaiyak ko si Donna sa oras na yon ay lalabas ako ng bahay nila na puno ng pasa. Natakot ako sa mga sinabi niya kaya napadasal ako habang naglalakad
papunta kay Donna na sana'y maayos ko ang problema naming dalawa. Pagpasok ko sa kwarto ni Donna ay nakahiga siya sa kama. Nilapitan ko siya at ibinigay ko sa kanya ang isang box ng donut na paborito niya. Hindi niya yon pinansin at aniya ay hindi ko siya makukuha sa ganon. Nagsorry ako sa kanya at inamin ko na kasalanan ko ang lahat kasi hindi ko chinek ang phone ko. Hindi ko na sinabi na kaya hindi ko na chinek ang phone ko ay dahil nagpaalam ako sa kanya na mag-iinom na kami. Nangako rin ako kay Donna na hindi ko na yon uulitin. Kapag inulit mo pa yan, hindi na kita mapapatawad. Makikipag-break na ako sa iyo. Narinig mo ba, Paul? May inis rin na sabi ni Donna. Promise. Hindi na talaga. I learned my lesson. Please patawarin mo na ako. Kulang na lang ay halikan ko sa paa si Donna para mapatawad niya ako. Okay. Apology accepted. Ang sabi pa ni Donna. Napakasaya ko kasi okay na kami ni Donna, Papa Dudut. Ibig sabihin ay hindi ako mabubugbog ni Elmar. Naisip ko na kailangan kong bumawi kay Donna kaya inaya ko siyang lumabas kami at kumain. Sabi ko, libre ko. Nagpunta kami ni Donna sa Tagaytay at pumunta kami sa isang kilalang kainan doon. Medyo traffic kaya inabot na kami ng gabi kaya naging dinner na, ang merienda lang sana. Ang buong akala ko ay okay na ang lahat, Papa Dudut. Naging sweet na ulit si Donna sa akin at medyo malapit kami noon sa may entrance ng restaurant. Ako ang nakaharap sa entrance at nakatalikod si Donna doon. May ugali kasi ako na kapag may pumapasok na tao sa restaurant ay hindi ko naiiwasan na mapatingin sa entrance ng mabilis. Maya-maya ay lumingon si Donna nang makita niya akong tumingin sa may entrance nang may pumasok doon na isang babae. Doon na naggalit si Donna. Pinagbintangan niya ako na may gusto ako doon sa babae. Ani, baka raw gusto ko pang lapitan. Aalis na lang daw sana siya at baka nahihiya akong gawin yon kasi nandun siya. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi ko lang talaga mapigilan na mapatingin sa entrance kapag may pumapasok na tao. Nagsuggest ako na magpalit na lamang kami ng upuan. Kapapatawad ko pa lang sa iyo kanina tapos gumagawa ka na naman ng kagaguhan ha. Galit na sabi pa ni Donna. Mali ka naman ang iniisip eh. Sorry na. Hindi na ako titingin sa mga pumapasok. Kumain na tayo, ang sabi ko. Ako ang kasama mo pero tumitingin ka pa sa iba. Napakagaling mo talaga, Paul. Turan pa ni Donna. Magsasalita pa sana ako para magpaliwanag pero nagulat ako nang biglang kunin ni Donna ang maliit na mangkok na may laman na mainit na sabaw. Isinaboy niya yon sa akin at napasigaw ako sa sobrang sakit. Napaso ang katawan, braso at kamay ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ni Donna sa akin kahit paggaano siya kagalit sa akin. Wala akong nakitang awa o yung reaksyon na nabigla siya sa mukha niya. Matalim pa rin ang tingin niya sa akin. May isang waiter na lumapit sa amin para tanungin kung okay lang ba ako. Kahit na wala naman sigurong magiging okay kapag tinapunan ng mainit na sabaw. Ang sabi ko ay okay lang ako at natapunan ko ang sarili ko ng sabaw. Ayokong ipahamak si Donna ng time na yon. Nagaya na si Donna na umuwi at habang nagmamaneho ako ay sobrang hapdina ng katawan at braso ko. Yun kasi ang talagang napuruhan, Papa Dudut. Hinintay ko mag-sorry si Donna sa akin pero naihatid ko na siya sa kanila ay wala siyang imik. Nang pababa na siya ng sasakyan ay sinabi niya sa akin na magpasalamat ako kasi yun lang ang inabot ko sa kanya. Huwag din daw akong mag-alala kasi hindi siya magsusumbong sa kuya niya dahil naaawa siya sa akin sa pwedeng gawin ng kuya niya sa akin. Ang ending parang ako patuloy ang nagkaroon ng utang na loob sa kanya. That time ay hindi ko pa masabi na may mali na sa ginagawa ni Donna. Ang nasa utak ko ay nagselos lamang siya. Kaya niya ako nasaktan sa pangalawang pagkakataon. Ibig sabihin lang noon ay mahal niya ako, ganon ang nasa utak ko.
Pag-uwi ko sa bahay ay gising pa si mama at papa, nanonood sila ng TV sa may sala. Pinilit kong itago sa kanila ang paso sa braso at kamay ko. Pero nakita yun ni mama at tinanong niya ako kung napaano yon. Nagsinungaling ako at ang sabi ko ay natapunan ko ang sarili ko ng mainit na sabaw noong kumain kami sa labas ni Donna. Pagpasok ko sa kwarto ko ay nagchat si Donna sa akin at doon na siya humingi ng sorry. Nabigla lang daw siya sa mga nangyari at dala lamang yon ng selos niya. Ang dali niya akong paamuin ng panahon na yon, Papa Dudut. Isang sorry lang niya ay parang nakalimutan ko na ang mga nangyari. Humingi rin ako ng sorry sa kanya at nangako ako na hindi na yon mauulit pa. Sa mga sumunod na ilang buwan ay naging okay naman kami ni Donna, Papa Dudut. Naging cautious na kasi ako sa mga kilos ko at sinisiguro ko na hindi ko siya mabibigyan ng dahilan para magselos at magalit. Yun ang mga bagay na iniiwasan ko kasi natatakot ako na baka masaktan na naman ako ni Donna sa sobrang galit niya sa akin. Kaya lang kahit na anong gawin ko pala ay mahahanapan pa rin ni Donna ng reason para magselos siya. Kapag hindi agad nakaka-reply sa chat niya o hindi ko nasasagot ang tawag niya ay pinag-iisipan niya agad ako ng kung ano-ano. Kagaya ng baka kausap ko raw ang babae ko o kaya ay may kasama akong ibang babae. Sa totoo lang, wala akong ibang babae, Papa Dudut. Hindi ko kayang lokohin si Donna dahil mahal na mahal ko siya. Hanggang sa nag-decide si Donna na mag-live-in na kami. Kumuha na raw kami ng isang apartment at doon na kami titira para mabantayan niya ako para raw hindi na ako makapang babae pa. Nagdalawang isip ako sa gustong mangyari ni Donna kasi nangako ako sa sarili ko na aalis lamang ako sa bahay namin kapag may asawa na ako. Kasi gusto ko na habang hindi pa ako kasal ay kasama ko ang pamilya ko. Pero dahil sa iyo ang gusto ni Donna ay pumayag na lamang ako, Papa Dudut. Inisip ko na lamang na baka ngayon na ang solusyon para hindi na magselos si Donna at mapatunayan ko sa kanya na faithful ako sa kanya. Ipinalam ko yon sa parents ko at hindi ko sinabi na magsasama kami ni Donna sa isang apartment. Sabi ko ay kailangan ko ng place na malapit sa trabaho ko kasi kahit may sasakyan ako ay nalilate pa rin ako. Pumayag naman sila sa dahilan ko, Papa Dudut. Basta mag-iingat daw ako palagi at huwag kong kakalimutan na bumisita sa bahay every weekend kasi alam nila na kapag ganung araw ay wala akong pasok sa trabaho. Naghanap na kami ni Donna ng apartment at ang gusto niya ay malapit sa trabaho niya. Ang suggestion ko ay yung nasa gitna sana ng workplace namin. Pero mas gusto niya yung malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Pumayag ulit ako para hindi na siya maggalit. May isang kwarto ang apartment na kinuha namin. Wala kami naging problema sa mga gawaing bahay kasi wala akong masasabi kay Donna pagdating sa ganong bagay. Kahit sa pagluluto ay siya rin ang gumagawa. Ang gusto lang niya ay ako ang maghuhugas ng pinagkainan namin. Ayaw niya kasing gawin yon at kahit yun na lang daw ang ambag ko sa mga gawaing bahay. Kahit ayaw ko rin na maghugas ng pinagkainan kasi hindi ko yon ginagawa sa bahay namin, ay pumayag na lamang ako. Pero dahil sa sipag ni Donna sa mga gawaing bahay, naisip ko na wife material siya. Siya ang klase ng babae na pinapakasalan at napakaswerte ng lalaki na magiging asawa niya. Ganon ang tingin ko sa kanya dati. Sa madaling salita ay naging sunod-sunuran ako kay Donna sa lahat ng mga gusto niyang mangyari sa takot ko na maggalit siya. Ang paniniwala ko noon. Dahil ako ang lalaki ay ako ang dapat na magpakumbaba. Sa unang buwan namin ni Donna ay okay naman ang lahat. Wala kami naging problema maliban sa pagiging selosa niya. Gaya ng sinabi ko kahit na anong gawin ko ay napagdududahan niya. Isa pa sa pinagbabawal niya sa akin simula nang magsama na kami sa iisang bubong ay ang madalas na pagsama ko sa mga kaibigan ko. Hindi niya raw yon gusto
dahil baka kung ano ang ginagawa ko. Ang nangyari tuloy, nanibago ang mga kaibigan ko sa akin. Kasi dati ay ang dali nila akong ayain. Pero dumating ako sa point na kinailangan kong magsinungaling sa kanila at magdahilan kapag hindi ako pinapayagan ni Donna na lumabas kasama ang mga friends ko. Papa Dudut, syempre iniisip ko rin ang nararamdaman ng mga kaibigan ko at alam ko na kailangan kong bumawi sa kanila. May isang beses na nag-aya ang isa kong kaibigan sa birthday niya. Sa bahay na lang daw nila para payagan ako ni Donna. Pero naisip ko na kahit na ganoon ay hindi pa rin papayag si Donna kaya nag-decide ako na magsinungaling kay Donna para maka-attend ako sa birthday ng kaibigan ko na yon. Nagpaalam ako kay Donna na uuwi muna ako sa amin dahil naglalambing si mama kasi matagal na akong hindi nakakauwi sa amin. Pinayagan ako ni Donna at ang sabi niya ay umuwi rin ako the next day. Confident ako na hindi matutuklasan ni Donna ang pagsisinungaling ko na yon. Habang nandun ako sa inuman ay panayang chat ko kay Donna at nagkunwari ako na nasa bahay namin ako. Bandang 11:00 ng gabi ay nagchat ako sa kanya. Natutulog na ako para hindi na niya ako maabala. Pero kinabahan ako kasi nag-request siya ng video call. Hindi ko yun sinagot kasi malalaman niyang wala ako sa bahay namin, Papa Dudut. Ang ginawa ko ay pinatay ko na ang cellphone ko para hindi na ako matawagan ni Donna. Doon na ako natulog sa bahay ng kaibigan ko bandang 10:00 ng umaga ako umalis kasi hulas na ako noon. Siniguro ko na hindi ako amoy alak at hindi malalaman ni Donna na galing ako sa inuman. Pagdating ko sa apartment ay masama ang tingin ni Donna sa akin. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko sinagot ang video call niya. At nang tinawagan niya ako ay naka-offline ako. Kahit ang number ko ay hindi niya makontak. Sinabi ko na nalobot ang phone ko kaya chinarge ko muna habang naka-off. Doon na sinabi ni Donna na tumawag siya sa nanay ko at nalaman niya na wala ako sa bahay. Nasaan ka kagabi, Paul? Magsabi ka ng totoo. Pasigaw na tanong pa ni Donna. Sorry. Ang totoo ay nagiinuman kami ng mga kaibigan ko kasi birthday niya. Hindi ko na sinabi sa iyo ang totoo kasi baka hindi mo ko payagan. Donna, ang tagal ko nang hindi nakakasama ang mga kaibigan ko. Nagtatampo na sila sa akin. Paliwanag ko. At sa tingin mo, hindi ako nagtatampo sa pagsisinungaling mo sa akin? Hindi lang ako nagtatampo, galit ako. Bulyaw pa ni Donna. Nagsimula na namang manakit si Donna, Papa Dudut. Pinagsasampal niya ako, sinabunutan niya ako at sa sobrang galit niya ay 2 beses niya akong inuntog sa may pinto na gawa sa makapal na uri ng kahoy. Talagang nagdilim ang paningin ko. Mabuti at hindi pumutok ang ulo ko, kung hindi baka kung ano pang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng bukol at pasa sa noo ko. Kahit nasaktan na naman ako ni Donna ay wala akong ibang sinisi kundi ang sisihin ng sarili ko. Aminado ako na nagsinungaling ako kaya iyon ang nangyari sa akin. Yun nga lang, pumasok ako sa trabaho na may bukol sa noo. Kapag may nagtatanong sa akin ay sinasabi ko na naaksidente ako at nauntog. Hindi rin muna ako nagpakita sa pamilya ko kasi tatanungin din nila ako kung bakit meron akong bukol. Hanggang sa naging sunod-sunod na lamang ang pananakit ni Donna sa akin. May mga maliliit na bagay at misunderstanding kami na pwede sanang pag-usapan. Pero mas pinipili ni Donna ang manakit. Kung minsan ay kinakagat niya ako sa braso at talagang bumabaon ang ngipin niya sa balat ko. Nagtitiis ako kasi mahal na mahal ko si Donna, Papa Dudut. Palagi niyang sinasabi na deserve ko ang masaktan. Kasi kasalanan ko naman kaya gano'n na rin ang pumapasok sa isip ko. Iniisip ko na kapag pinagbutihan ko ay hindi na niya ako sasaktan. Ewan ko. Sobrang bulag ako sa pagmamahal ko noon sa kanya at hindi ko nakikita na mali ang ginagawa niya sa akin sa tuwing nagagalit siya.
Sa kabila ng mga pananakit ni Donna sa akin, ay never na pumasok sa isip ko ang gumanti ng pananakit sa kanya. Mahal ko siya at hindi ko yon kayang gawin sa babaeng mahal ko, Papa Dudut. Palagi kong inaalala ang sinabi sa akin ng tatay ko na hindi sagot ang pananakit sa pagresolba ng mga problema. Pero syempre may awa pa rin akong nararamdaman para sa sarili ko. Ginagawa ko kasi ang lahat para hindi magselos at magalit si Donna. Pero ibang nangyayari. Pakiramdam ko tuloy ay hindi ako mabuting boyfriend kay Donna at kulang pa ang mga ginagawa ko. Hanggang sa dumating ang birthday ng nanay ko. Syempre hindi pwedeng wala kami roon ni Donna. Nagsuot na lamang ako ng long sleeves para maitago ko ang mga peklat ng kagat ni Donna sa magkabila kong braso. Kakatapos lang namin na mag-dinner at kumain na kami ng dessert habang nagkwekwentuhan. Ipinakita ko sa pamilya ko na okay kami ni Donna at hindi pa rin nila alam ng time na yon na magkasama kami sa isang apartment. In-explain ko yun kay Donna kaya hindi rin niya binabanggit sa family ko na magkasama kami sa isang bubong, Papa Dudut. Maya-maya ay tinaas ni Donna ang isa niyang kamay para mag-stretch. Ang akala ko ay sasaktan niya ako kaya napapikit ako at medyo lumayo sa kanya. Hindi naman pala at nagkamali lamang ako. Pakiramdam ko kasi kapag itataas niya ang kamay niya ay hahampasin o sasampalin niya ako. Kaya parang nagkaroon ako ng trauma sa ganon, Papa Dudut. Hindi ko na malaya na nakita pala ni Mama ang reaksyon ko na yon sa simpleng pagtaas ng kamay ni Donna. Kaya tinawag ako ni Mama at aniya ay gusto niya akong kausapin ng kami lang. Dinala niya ako sa kwarto nila ni Papa at doon kami nag-usap. Paul, umamin ka nga sa akin. Sinasaktan ka ba ni Donna? Diretsyong tanong ni Mama sa akin. Sinasaktan? Bakit naman po ako sasaktan ni Donna? Ang natatawa kong turan. Nakita kong reaksyon mo kanina nang itaas ni Donna ang kamay niya. Parang akala mo isasaktan ka niya. Hindi normal ang ganon, anak, ang sabi pa ni Mama. Ma, hindi po ako sinasaktan ni Donna, okay? Huwag niyo pong bigyan ng meaning ang reaksyon ko na yon. Mabait po si Donna. Kahit nga langaw nga hindi niya kayang pumatay. Manakit pa kaya? Wika ko. Sigurado ka ba, Paul? Ayoko na nagsisinungaling ka, ha? Ang sabi ni Mama. Kahit kailan, hindi ako magsisinungaling sa iyo, Mama. Tugon ko naman na sinundan ko ng ngiti. Pinagtakpan ko pa rin si Donna ng time na yon, Papa Dudut. Nahihiya na rin kasi akong umamin kay Mama sa totoong nangyayari sa akin kahit ang totoo ay gusto ko nang umiyak ng moment na kinakausap ako ng nanay ko. Totoo nga na malakas makiramdam ang isang ina lalo na at kung anak niya ang involved. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Donna at nagpatuloy pa rin ang pagsiselos at pananakit niya sa akin. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung huling beses na nakaranas ako ng pang-aabuso. Nasa apartment ako noon, tumawag si Mama sa akin at nang magbabay na si Mama sa akin sa phone ay nag-I love you ako sa kanya. Narinig yon ni Donna at inakusahan niya ako na ibang babae ang kausap ko. Pinakita ko sa kanya ang call log sa phone ko para maniwala siya. Pero pinagbintangan niya ako na dinilit ko na yung call log ng babae na kausap ko. Galit na umalis si Donna dahil kumbinsido talaga siya na meron akong ibang babae at yon ang babaeng kausap ko. Kahit ang totoo ay nanay ko ang kausap ko. Gabi nang bumalik sa apartment si Donna at kasama niya si Elmar. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Papa Dudut. Binugbog ako ni Elmar dahil sa niloloko ko raw si Donna. Halos hindi na ako makatayo sa pangbubugbog ni Elmar. Mabuti na lamang at nakatakbo ako ng banyo at doon ako nagkulong. Sumigaw pa si Elmar na humanda ako kapag lumabas ako doon dahil hindi pa siya tapos sa akin. Mabuti na lamang at nadala ko ang cellphone ko sa pagtatago ko sa banyo at tinawagan ko kaagad ang nanay ko. Sinabi ko sa kanyang nangyayari habang umiiyak ako.
Humingi ako ng tulong sa kanya at mabilis naman na dumating si mama kasama si papa at ang isa kong kapatid sa apartment. Wala na si Donna at si Elmar nang dumating sila. Awang-awa silang lahat sa akin nang aminin ko sa kanila ang mga nangyari sa akin sa kamay ni Donna at hindi sila makapaniwala na hinayaan kong gawin yon ni Donna sa akin, Papa Dudut. Ang gusto pa nga ng pamilya ko ay magsampa kami ng kaso kay Donna at Elmar pero pinigilan ko sila. Ang sabi ko ay hindi ko kayang makulong si Donna at okay na ako na nagising na ako at nakawala na ako sa relasyon namin ni Donna kahit may parte pa rin ng puso ko na mahal ko siya. Pinigilan ko ang sarili ko na makipag-ayos kay Donna kahit mahal ko pa siya. Mabuti na lang at nandun ang pamilya ko lalo na si mama para kausapin ako na hindi ko deserve ang babaeng kagaya ni Donna. Isa rin sa nakatulong sa akin para makapag-move on ay hindi ako sinisi ng pamilya ko sa nangyari sa akin. Pwede naman kasi nilang sabihin sa akin na bakit ko hinayaan na mangyari yon o kaya ay bakit masyado akong nagpailalim kay Donna. Ako ang lalaki. Wala akong narinig na ganon sa kanila, Papa Dudut. Simula na mangyari yon ay hindi na ako nakarinig ng kung anong balita kay Donna. Ang totoo ay pwede ko naman silang kasuhan ni Elmar dahil matibay ang ebidensya ko laban sa kanila. Pero mas pinili ko na lamang ang manahimik. Ipinagpasa Diyos ko na lamang ang karma na pwedeng mangyari sa kanila. Basta okay na ako na makamove on sa nangyari at alam ko sa sarili ko na wala akong ginawa para gumanti kay Donna sa kahit na anong paraan. May mga mali rin ako at hindi naman ako perpekto kagaya ng pagsisinungaling ko kay Donna noong birthday ng kaibigan ko na hindi ko deserve ang saktan. Walang kahit na sino ang may karapatan na manakit ng ibang tao lalo na kung pisikal. Until now ay may trauma pa rin ako sa mga naranasan ko sa aking ex-girlfriend, Papa Dudut. Natakot na rin akong pumasok muli sa isang relationship kaya ang ginawa ko ay nag-focus ako sa sarili ko at sa aking healing. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na may isang babaeng darating sa buhay ko na mamahalin ko at mamahalin ako ng tama, yung walang sakitan at walang pang-aabuso. Lubos na gumagalang, Paul. Ang isang pang-aabuso sa kahit na anong paraan, pisikal, emosyonal o mental, ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap at hindi dapat tinotolerate. Aminin man natin o hindi ay hindi lamang mga babae ang nakakaranas ng ganitong pang-aabuso. Minsan pa nga ay may mga tao na ginagawang katatawanan ang mga lalaking nakakaranas ng pananakit mula sa isang babae dahil sa dahilan na siya ay lalaki. Walang nakakatawa sa isang tao na inaabuso. Kaya kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon ay humingi ka ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Hindi porket lalaki ka ay magtitiis ka na lamang dahil ang dinidikta ng ibang tao ay dapat maging matapang ka. At alisin mo na ang sarili mo sa sitwasyon na ganito, lalo na kung paulit-ulit na ang pananakit sa iyo. At the end of the day, walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo lamang, kaya tatagan mo ang iyong loob. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.